Imbes na makatulong, nagiging sanhi pa raw ng mga aksidente ang mga nakalilitong road sign. Sa datos ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority, ito ang nangungunang dahilan ng human error incidents mula taong 2010 hanggang 2014. Kaya naman ipinapanukala ngayong gawing iisa na lang ang disenyo ng mga road sign sa mga pangunahing kalsada. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, hindi lang naman traffic ang kasalubong natin sa araw-araw nating pagtahak sa mga kalsada ng Metro Manila. Nariyan din syempre yung mga road signs. Pero minsan, imbis na makapaggabay, ay nagiging mitsa pa ito ng pagkalito at minsan ng aksidente. Isang bagay ito na layong solusyonan ng isang panukala na inihain kamakailan sa Senado. Sa araw-araw na pagbagta sa mga kalsada ng Metro Manila, marami kang makakasalubong na gabay. Yun bang no parking this side, no right turn on red signal o bawal tumawid, may namatay na dito? Mga pwede at di pwedeng gawin, maya't maya sa iyo pinapaalala. Pero para sa ilang mga motoristang nakausap ko, minsan ang mga paalala sa kalsada sumusobra na at imbes makatulong, laking abala pa. Pag madaming road signs tapos hindi mo alam kung alin yung tama, tapos syempre natatakot ka, huhuliin ka. Sa mga aksidenteng naitala ng MMDA mula 2010 hanggang unang kalahati ng 2014, human error ang nangunguna sa mga aksidenteng may malinaw na dahilan. Isa sa mga itinuturing na driver error ng MMDA ang pagkalito sa kalsada na minsan ang dahilan daw mga road sign. Kung minsan kasi a particular sign hindi consistent with previous signs na nakita mo or nadaanan mo, or kung minsan it is directly contradictory. Ayon sa MMDA, ang klase at pwesto ng mga traffic sign na nanggagaling sa ahensya na ayon sa international standards at nilikha para madaling makita at maunawaan. Yun nga lang, nawawala ang bisa nito kung nahahaluan na ng mga paskil ng ilang pribadong kumpanya. Ang iba pa nga mukhang opisyal na road sign. Bahagi ng mandato ng MMDA na siguruhing maayos at hindi nakakalito ang mga paskil sa kalsada. Pero aminado silang tali ang kamay nila, lalo na pag may nagreklamo. Bakit nyo kami pagbabawalan na ipakita yung direksyon papunta sa aming establishment? Bakit nyo kami pagbabawalan na maglagay ng isang advertisement dahil may business establishment kami dyan? So, ito yung dapat nating i-balance. Meron na kaming maraming instances na kaming ganito at tinanggal namin only to encounter cases in court, including injunctions. Kaya malaking tulong daw sa MMDA kung maipapasa ang Senate Bill 2886 na layong i-regulate ang mga road sign, waiting shed, maging speed bump at street lights na mapag-isa mula sa disenyo hanggang sa pwesto. Dito lang yata sa Pilipinas tayo nakakita ng signages left and right. Pag dumaan ka, puro sign. Para ang dami mong babasahin, makakapuno ka ng isang libro. It would really help dahil dito siguro magkakaroon kami ng more power. Mas maganda kasi minsan nasa taas hindi makikita eh. Dapat yung i-clear tapos para kitang-kita ng ordinaryong tao lalo pag nagdadrive kami. Hindi, actually tama nga yun kasi alam nila kung saan sila dadaan, di ba? Ayon sa MMDA, batid naman daw nila ang karapatan ng lahat sa malayang pamamahayag at binabalanse naman nila ito sa kanilang pagsigurong walang lituhan sa kalsada. Sa usaping ito, Jessica, payo naman ng MMDA dun sa mga private establishments at mga kumpanya na may plano na maglagay ng paskil sa kalsada, ay mangyari lang daw na kumonsulta sa kanila bago ito gawin para magkalinawan kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin sa paskil at kung saan ito pwede o hindi pwedeng ikabit sa kalsada. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.